Magandang araw po mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, Tropang Tagalog, ang may pinakamahinang boses sa YouTube world. Kahapon po, ay nagkaroon ng rally ang mga INC na ginanap sa Quirino Grandstand. Kung saan, ay dinaluhan ng marami nilang mga miyembro. Marami pong nag-akala na ito ay isang rally na walang pinapanigan. Pero nang magsimula ng magsalita ang kanilang speaker, kasama na ang paipal na pasimula ni Marcoleta, ay talagang nalungkot po ang inyong lingkod, dahil noon po talagang una ay hindi ganon ang aking inaasahan. Akala ko ay totoong walang pinapanigan ang rally nilang yun. Para tuloy akong isang lasing na nahulasan. Opo mga katropa, hindi ko talaga maubos isipin na bakit ganon ang kanilang mga pananaw. Lumalabas tuloy, na si PBBM ang nagsisimula ng lahat ng kaguluhan. Talaga ba? Marami tuloy akong naging mga katanungan, na marahil ay hindi nila masasagot ngayon. Unang-una na po, ay bakit nila kino-question ang ginagawa ng Kongreso, particular na ang Quadcom. Tinawag pa nila itong mga mambabatas na manlalabag sa batas. Hindi ba nila nalalaman ang mandato ng Kongreso? Dagdag pa nila, dapat daw ay may rule of law. Tanong ko lang sa inyo, di ba ang impeachment ay isang rule of law? Kung kino-question nila ito, bakit hindi nila ito ginawa noong panahong ni-revoke ang prangkisa ng ABS-CBN sa pangunguna ng pinagmamalaki nilang si Marcoleta? Bakit nila ito ginagawa? Ang pagtatanggol nila sa mga Duterte ay obvious naman. Hindi nila ito may tatago. Bakit nila ito ginagawa? Dahil ba sa tumatanaw ng utang na loob ang executive minister ninyo kay Digong? Dahil ba sa pagkaka-appoint sa kanya bilang special envoy to the OFW concerns? O kaya naman po, ay may mas malalim pang dahilan para dito? Marami po akong naririnig na bali-balita tungkol sa samahan ninyong INC. Sabi ng iba, may utang daw kayo sa isang bangko na umaabot ng 7 na bilyong piso, totoo ba ito? At para hindi agad kayo masingil ng naturang bangko, ay tinulungan kayo ni Attorney Rodrigo Duterte, tama po ba? Ngayon, kung totoo po ang lahat ng ito, bakit dinadaan pa ninyo sa drama ang lahat? At bakit ninyo idinadamay ang mga miyembro ninyo na mga inosente sa mga bagay na yan? Kung sakaling nabubuhay pa si Ka-Erdy Manalo, tiyak may kalalagyan lahat kayong nasa sanggunian at mga pamunuan. Pero alam ninyo na kailanman ay hindi na mangyayari ang lahat ng yun, kaya ba malalakas ang loob nyo na suwayin ang orihinal na panuntunang nagmula pa sa tinagurian ninyong sugo sa mga huling araw na si Ka-Felix Manalo? Marahil, itatanong nyo ano ang nilabag. Heto ang sagot ko, pinapayagan ba ang sino mang miyembro ang lamusong sa burak ng politika? Tumatanggap ba ang pamamahala ng kahit na anong klaseng tulong, pera man o hindi sa isang politiko? Well, ana't ano paman, sa huli, kayo pa rin ang magdedesisyon sa lahat ng bagay na may kinalaman sa inyong samahan. Bale, nagtatanong lang po ako, bakit ganun? Para po sa ating mga nakakaraming Pilipino, ang akin pong maipapayo, huwag po tayong magpapaapekto sa kahit na anong nangyayari sa ating bansa. Kahit pa nga mag-rally ang isang minority group at magkunwaring nagmamalasakit sila sa ating bansa, pero may higit pa palang dahilan kaya nila ito ginagawa. Iparamdam po natin ito sa kanila na mas malakas tayo, dahil mas nakakarami tayo. Hindi natin mapapalampas ang isang politiko na may atraso sa ating mamamayang Pilipino. Sabi nila hindi pa raw napapatunayan si Inday na may kasalanan, paano po mapapatunayan kung guilty or not guilty si Inday hinahadlangan nyo ang impeachment niya? Akala ko po gusto nyo ng rule of law. Panahon na siguro, na dapat po ay magkaisa na ang majority Pilipino para magkaroon ng isang boses. Kahit pa anong kalagayan sa buhay, kahit na anong relihiyon.
Ibalik natin sa kanila ang tunay na pagkakaisa ay nasa atin, at tayo ang nasa panig ng tunay na Diyos. Sapagkat hindi tayo nangungunsinti ng mga politikong pulpol. Baka kasi pag hindi sumalang sa impeachment si Inday, ay gamitin ito ng mga pulpol na politiko sa hinaharap. Gaya naman ang ginawa ni Kristo, bagamat hindi niya hinatulan ang babaeng nangalo niya, ay hindi naman niya ito kinunsinti sa kasalanan. Ibig pong sabihin, ang babae ay napatunayan ng guilty, hindi po pinagtanggol ni Kristo ang babae sa nagawang krimen, kabaligtaran sa ginawa ng INC na hinahadlangan ang proseso para malamang guilty nga ang babae. Ganyan nila lokohin ang kanilang mga members. Nakakalungkot para sa walang kamalay-malay nilang mga members. Para sa mga Pilipinong nakakapanood nito, magkakaroon po ng rally sa January 18, ito po ay para sa impeachment ni Inday. Kung talagang mahal nyo ang ating bayan, hahayaan nyong gamulong ang tunay na rule of law. Pumunta po tayo sa venue ng rally at ipakita natin ang ating pagkakaisa. Bueno, hanggang dito na lang po muna ang aking video at hanggang sa muli po, maraming salamat po mga katropa.